Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 25, Wednesday. So nasa pangatlong episode na po tayo ng ating series called Christmas Week, Emmanuel, God with Us. And ang topic po natin for today is the Savior and Lord. And ang scripture po natin for today is Luke chapter 2 verse 10 to 11. And babasahin ko po. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So, ang dinidiscuss po dito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11 is the angel said to them. Ibig sabihin po dito, nagpakita isang anghel sa mga nagpapastulan lupa kung saan pinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, ito rin yun po yung tatawagin na unang Christmas kasi dito na po pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Then, ang teaching naman po natin ngayon is Jesus is the good news. Kaya nga po, ang tawag po sa gospel ay mabuting balita dahil ang gospel po ay nakatuon sa kung paano nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo at kung ano yung mga ginawa niya dito sa lupa, and of course kung paano niya po tayo sinave and ano yung mga teachings and yung mga ginawa niya para sa atin para tayo ay masalba sa ating mga kasalanan. And pangalawang teaching naman po natin for the day is Jesus is the source of joy. Ngayon, marami sa atin na dito sa mundo ay hinahanap yung happiness sa material na bagay or sa mga bagay na na nagkakaroon lang tayo ng temporary happiness. Of course, wala namang masama na umabol ka or magkaroon ka ng happiness sa mga bagay dito sa mundo. Pero lagi po nating tatandaan na ang tunay na happiness ay makukuha natin sa ating Panginoong Jesucristo dahil ang ating Panginoon po nagpro-provide po sa atin every day of our lives, every minute, every second ng tunay na kaligayahan dahil siya po nagbigay sa atin ng buhay at siya po yung nagligtas sa atin sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa sarili niya. And pangatlong teaching po natin ngayon is Jesus is both Savior and Lord. Of course, marami pong tao dito na ina-acknowledge po nila na ang ating Panginoong Jesucristo ang nag-sacrifice para sa ating kasalanan, pero hindi nila ina-accept truly ng ating Panginoong Jesucristo ang ating Panginoon dahil alam nga nila na ang ating Panginoon ang nagsakripisyo para sa ating kasalanan, pero hindi nila ibig sabihin nito, hindi nila ginagawa yung or hindi nila pinoprove yung kanilang faith. And of course, para ma-prove yung faith, ibig sabihin gagawin mo po yung mga tinuro ng ating Panginoon. Of course, kagaya ka rin po sa mga ginawa niya. Ano ba yung mga tinuro ng ating Panginoon? Magpatawad, gawa ng tama yung taong gumawa ng sala sa'yo, and marami pang iba. And of course, dapat hindi lang po natin sabihin na ay na-accept ko si Jesus as my Lord, as my Savior, pero hindi ko ginagawa yung mga ginawa niya dito sa lupa. Diba? Of course, gagawin mo yun kasi in-accept mo na si Jesus as your Lord and Savior. Sabihin, mag-reflect sa pagkatao mo yung pananampalataya mo. And punta naman po tayo sa application natin for today. Rejoice for the things God has done for us. Sabihin, ano ba yung mga ginawa ng ating Panginoon? Diba? Ang ating Panginoon ay bumaba sa lupa para tayo iligtas sa ating kasalanan. And of course, kailangan natin gawin is maging grateful tayo sa ginagawa ng ating Panginoon dahil
kung di ginawa ng ating Panginoon, siguro nasa hell na tayo, nagdudusa. And yung mga blessings na nare-receive natin everyday is galing sa ating Panginoon, and dapat nating pagpasalamat ito lalo. Second application is celebrate the true meaning of Christmas. According din po sa preach na ni Pastor Vince, every Christmas dati nung bata pa ako, and before pala ako maging Christian, is ang iniisip ko dati, Christmas is all about us, ang relationship natin sa family. And of course, totoo naman yun. Pero nung naging Christian na ako, na-realize ko na dapat pala hindi yan yung main purpose kung bakit tayo nag-celebrate, kundi main purpose ka tayo nag-celebrate ng Christmas is to worship our God and celebrate sa kung anong ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Third application naman po natin for today is submit to Christ's Lordship and be safe. Submit tayo sa ating Panginoon, kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon, gawin rin natin. And of course, iaalay natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Maging generous tayo, gawin natin yung best natin para sa ating Panginoon, sa ikakaligaya and ikaka-honor ng pangalan ng ating Panginoon. And ayun lang po, maraming salamat. Sana ay marami po kayo natutunan sa ating devotion for today. Ako si Godfrey Quizon. That's all. See you tomorrow po. Sana marami kayo natutunan. God bless.